So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, lang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, another request review na naman para sa channel natin. Ito yung Aklas versus Tweng. So ito yung request ni Cyan Sol, no? So shoutout Cyan Sol. Recently requested mo lang naman to, so I think sakto lang naman, no? Last October mo lang siya ni-request, so ayun. Pero last week na or third week na ng November saka natin siya ma-review. So pasensya pa rin kasi medyo natagalan, pero ang dami kasi nakapili. Alam niyo naman na first come first serve tayo dito sa channel natin. So ayun, Aklas versus Tweng. Hindi ko alam kung champion na si ano dito, no, pero October 2014 to, based dito sa description ng vid. So basically kung titignan natin yung time frame, champion na si Aklas sa mga panahon na to ng Isabuhay 2013 at ongoing siguro, no? Siguro yung Isabuhay 2014 nung time na to. So correct me if I'm wrong na lang kasi 2014 to, alam niyo naman, no? Lagi ko naman sinasabi sa inyo na since 2016 lang ako nanood ng battle rap. So 2016 backwards kasi nag-start ako 2016 semifinals ng Isabuhay 2016 doon ako nag-start. So way back that time hindi pa ako into it, you know, into battle rap. So pero yun, nag-base lang ako sa description ng video. October 2014 to. So basically champion na si Aklas ng Isabuhay 2013. So yun, tignan natin Aklas versus Tweng, anong battle yung mangyayari. Cyan Sol, shoutout sa'yo. So para sa'yo ito, let's go. Tig 2 minuto dapat, sana sundan natin yung oras. Cebu, pakinggan natin, unang banat kay Aklas. Putangin na mo! Wala nang intro! Putangin na mo! Shoutouts mo pa lang, 2 minuto na! Putangin na mo! Paingay! Hindi na ako magpapaligoy-ligoy! Puta nanay mo! Mababanguring Pinoy, unano yung tatay mo! Ikaw naman, hipokritong unggoy! Kasaging lang mahusay ito! Kumpirmadong bugoy! Dahil alipin na bubuhay ito! Ang labo! Ang bago mag-isip ng utak mo! Patapon! Ang labo! Walang bagong maisip ang utak mo! Patapon! Kaya dapat sabi mong, ay nalinggo mong preparasyon! Yung shoutouts mo yun ng ay nalinggo mong preparasyon! Nagdala ka pa ng maraming props! Yung battle mo, ang dami mong dalang props! Alam mo ba kahit saan lugar ka pupunta, pwede ka naman tayo na! Tweng! Bohol, Surplus! Sino si Tweng? Si Tweng, yung sumasamba sa Diyos ng telebisyon. Sino si Tweng? Si Tweng, yung napakalampa na natakot sa utos ng limitasyon. Sino si Tweng? Yung humihinga sa hangin binalutan ng lason. Sino si Tweng? Yung hunghang na imbis sa bewang sa lieg sinuot ang sinturon. Pero, balita ko, sa bayan nyo, isang henyong nilalang. Balita to sa bayan nyo. Sa sobrang dami mong alam, hindi mo na malaman kung ano ang iyong alam. Teka lang. At syempre, hindi mo to alam. Kasi nga, isang henyong nilalang. Dito sa liga, mas pinili ko magtunog kalaban, malas no goons. Ikaw, mas pinili mo magtunog bida, maladice ng 6,000 goons! Ang lupit! Homemade daw kanyang mga beats! Ang lupit! Kaya pala, may halong suka, bawang, betsin at patis! Ang lupit! Kitang-kita sa damit! Wala kang kwenta! Putangin na mo! Ito pa lang ang round 1 ko! Tapusin! Tapusin! Tangina, lakas ni Aklas sa ganito. Tanginang is Aklas yan. Napaka-unorthodox ni Aklas, pre. Hindi mo alam kung saan darating yung suntok, no?
Kasi sa setup pa lang ano na, makikita mo na agad na sumusuntok na siya nakakuha na agad ng crowd yung setup pa lang niya, tapos sabay maglaland sa punchline, no? Edi ang lakas, no? Yung pagiging unorthodox talaga ni Aklas, alam naman natin na dinala siya nito sa championship, and ayun, malakas yung round 1, nagbuhay yung crowd sa kanya. Ang pinaka masasabi ko lang, hindi natin alam, no, kung saan, hindi ko alam personally ako, hindi ko alam kung saan sumusuntok si Aklas, kasi nga sa setup pa lang may may kalakip na suntok na yun, no? So ang ganda lang nung pagiging unorthodox ni Aklas, kasi well constructed pa rin, nagra-rhyme pa rin kahit papaano. Solid yan para sa akin, no? Siguro haymakers lang, buhay yung crowd sa kanya, pero hindi ko siya kasi masasabi na yun yung pinaka haymakers, yung mga linya na nire-reakan ni Aklas ng crowd kay Aklas, kasi kulang nakukulangan ako sa bigat nung linya. So hindi ko masasabi na isa siyang haymaker. Yes, buhay yung crowd sa kanya, pero kulang sa bigat yung mga bara ni Aklas, no? Tsaka parang parang more on jokes yung naging banat, hindi masyadong seryoso yun, pero malakas yun. Tuwing tayo. Mayong gabi, Cebu! Gubat dos! The return of the comeback! Kasi dito ulit sa Central Cebu, ito ang pangalawang landing. Pangalawa sa ika-4 kong landscape na inyong makikita. Tuwing versus Aklas, the gas mask. Siguradong magugustuhan nyo ang kakaibang landmark sa liga. Kahit na galactic ito, ako ang lumalanding na may landscape, na may landmark. Kaya mga kapatid, paki-thumbs up! Ayos! At sabay-sabay natin ipasubo ito kay Aklas! Itong maingay na bata. Alam kong kilala nyo ito si Aklas. Gago. Gagi. Buhay din yung kakad kay Tuwing, ha? Si Aklas, kampiyon ng isa buhay tournament, di ba? Yeah. So ayun, yun na, nasabi na ni Tuwing, no, kampiyon ng isa buhay tournament. So ayun, champion na talaga si Aklas dito nung time na to. Alam kong kilala nyo si Aklas, kampiyon ng isa buhay tournament, di ba? Pero bago ang lahat, pugutan na natin ang ulo ito! Gago. Na mabaho daw ang kanyang hininga. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang pagkakaiba. Mahirap akong makopya. Hindi ako si Nick. Ito, mas malala pa sa salitang sick. Kaso nga lang. Ano daw? Mahirap akong makopya. Hindi ako si Nick. Ito, mas malala pa sa salitang sick. Kaso nga lang. Fake! Automatic! Kasi sabi nila, just for the sake of adik-adik. So shake, body. Tangina. Shake, body. Let me slice this body. Ay, gago. Let me slice this body dancer na walang atay. Marami kang kinain MCs, hindi ba? Pero walang patay. Kahit sabihin mo pa sigurong inunaw na lahat sa pag-digest ng mga putang inang kumag ng mga MCs na kinain ko, bla bla bla.
Sa tulong ng mga kulog at kidlat, dahil ako si Aklas, malaking bla bla bla. Imahinasyon lang naman ang mga lahat ng mga sinabi mong literal. Kung komposisyon sa komposisyon lang, hanggang construction site, ka lang naman naging general. Kasi hawak mo'y ticket, tatak general. Admission na naman ng isang fundraising project ng mga undergrad. Understand? At understanding rin naman ako sa mga insekto, Aklas. Kaya hindi mo ako pwedeng ma-undergrad. Mr. Philip Ching, kuliglig ng rap engineering. Matagal ko na pinasyal ang kalawakan at sinilip ang ibang elemento. Pero ano sinabi mo, Aklas, dati na nanggaling ka sa planetang pula. Wala ka dun. Nakita kita, paduyan-duyan ka lang sa playground ng planetang pink. Planetang pink habang inunguyang-uyang mo ang double mint. Tinamaan ka ngayon ng double hit. Aklas combo ko ay infinite. At yes, challenging talaga itong laro namin kasi artist Smith. Pero itong si Aklas, ginagawa ko na lang itong symptom stitch. Baliktad na twin style embroidery at going murder death. Kill this kolokoy, ito ang art attack. Hindi ako nagpapabilib, tumatagilid lang talaga ang utak ko dahil dito sa mga nakakainip. Mga banat, maingay pero banat lamig. Ano, mas mainit pa ba? Pero mas mainit pa itong first round execution kong Aklas animation na ikinalat ko sa site. Then more! Okay, nagustuhan ko yung... Okay. 9-8 in favor of Tweng sa round 1. Bakit? Mas nagustuhan ko yung approach ni Tweng. Sige, wait lang. Balik tayo sa round 1 muna ni Aklas. Although nasabi ko na to, na-explain ko na. No? Buhay yung crowd kay Aklas. Yes. Sa setup pa lang, sumusuntok na. Nagigits na agad ng crowd yun. Inaawat na nga ni Aklas na teka lang, no? So sa crowd no, sa crowd, basta overall, no, as a whole ko na lang siguro kasi pare sila ng approach pare sila ng writtens. Siguro overall na lang, no, siguro ang pinaka mako-comment ko sa round 1 ni Aklas, yun nga, yung sinabi ko kanina na medyo nakukulangan ako sa mga mabibigat na suntok. Yes, buhay yung crowd sa kanya, pero haymakers, I think hindi ko siya makaka-count as a haymaker kasi medyo nakukulangan pa ako sa bigat no? Then, ganun din, same goes to Tweng. Medyo nakukulangan din ako sa bigat ng mga bara. Pero, I'll give it to Tweng, no? Sa score na 9-8. Bakit? Kasi mas si Tweng nagpakita siya ng iba't ibang dimension, no? Ginawa niya yung style niya, which is yung sa props, tapos yung transition ng Tweng, tapos ako si Aklas, sinabi niya, diba, ako si Aklas, pinasok niya yung mundo ni Aklas na sabi mo galing ka sa sa planetang pula pero wala ka, yung insekto, yung ganito ganyan. So para sa akin, pumasok si Tweng pansamantala sa laro ni Aklas at para sa akin mas nagampanan, or hindi naman mas nagampanan, I mean nagampanan niya yung pagpasok niya dun sa mundo ni Aklas, naging effective. So ayun, napansin ko lang habang nakikinig ako, hindi ko na iisa-isahin yung mga bara, no, kasi as a whole ko na lang siya i-judge. Same sila ng content, same sila ng approach, same sila ng energy at power, same sila ng kuha ng crowd. So pareha sila doon. I think sa performance lang nagkatalo. Si Aklas nag-focus siya dun sa sa style niya, no, from start to finish. Ayun yung nakita natin, ayun yung naramdaman natin, ayun yung narinig natin na battle. Then yung Tweng naman, ginawa niya yung style niya, then at some point pumasok siya sa mundo ni Aklas, no. So para sa akin nagampanan niya both styles, no, kaya I'll give it to Tweng sa score na 9-8. Yun lang, round 2. Tangina mo, Tweng! Talo ka na! Lagpas na 2 minuto ka! Disqualified ka na! Kung ganyan pamamaraan ang gagamitin mo, hindi mo may paglalaban ang pinaglalaban mo. Kahit dugong lihitin mong tagagubat ka pa, kaya Aklas,
tiyak huwag ka na magulat pa dahil sundalo ka lang sa inyong probinsya. Mandirigma to ng kinabibilangan mong planeta. Mga rebelde pa lang ang nakalaban mo. Ako, mga alien, predator. Lumilipat ka pa to! Kaya kapag umulan ng bulalakaw, siguradong di ka makakailag. Wala kang ibang alam na galaw. Kaya siguradong di ka makakailag sa mga barang malabulalakaw kapag tumama sa'yo. Mukha ka ng tanga. Aminin mo na sa sarili mo. Pumunta ka dito sa Cebu para durugin lang niya klasa parang shabu. Gago. Huwag ka na magtaka sa mga banat ko. Alam mo ba, Philip Ching, sobrang dami mong alam sa buhay ko. Bakit? Nasubukan mo na bang humiga sa hukay ko? Pasukin ang nicho ko? Linisin ang buong kabaong ko? Hindi pa, di ba? Kaya wag mong ipagsisigawang marami kang alam tungkol sa sarili ko dahil hindi ikaw ako. Base sa mga narinig ko, talagang todo research ka tungkol sa pagkatao ko. Aba! Idol na idol ako! Kulang na lang magsuot ng postiso ko! At eto na! Putangin na mo! Uwi! Dahil paano ang banat kay Tweng? Okay, ang galing ni Aklas kasi feeling ko saktong 2 minuto yung round 2 niya. Yung round 1 medyo feeling ko lumagpas siya ng konti pero pasok pa rin naman sa 2 minuto yon. Itong round 2 ni Aklas, akala lang natin short kasi mahaba talaga yung round 1 ni Tweng. Pero para sa akin, sakto yun, 2 minuto. So ayun yung content nung round 2 ni Aklas. Paano ko ba i-explain to? Wala, same approach ng round 1 niya. Ayun lang. Ganto na talaga yung yung battle na meron si Aklas no. Medyo pero alam ko may naririnig ako na malakas talaga kay Aklas na pero dito feeling ko medyo short or medyo kulang no. Pero same approach yung round 1 and 2 ni Aklas, same lang. Wala akong idadagdag sasabihin doon kung ano yung comment ko sa round 1. Yun lang din dito naramdaman ko sa round 2. Yun lang. 2 ni Tweng. Aklas! Yan na ba talaga ang ingay mo? Yan na ba talaga ang ingay mo? Alam nila at alam ko na may ingay at angas ka. Na para bang konting alak lang na malakas daw ang tama kaso nakakatulong nga lang sa kama ang style mo. Kung titingnan at iisipin. Kasi Aklas, Dragon Ball ka ng Dragon Ball, Ghost Fighter ka ng Ghost Fighter, kahit sa galaxy planeta ka man sa Cavite, pero sa Tweng Style Pilipinas ka pa rin gigisingin. Lakas nito yung dito. Sa Tweng Style Pilipinas ka pa rin gigisingin. Kaya bangon! Nawala. Dilag na langaw! Tinutubuan ka na ng bungang araw sa gabing ito. Pulbos, buo mong katawan. Wala ka ng balanse na sinigawan ko. Kaya Aklas, alak pa. Kasi hindi balak ng isipan ko na dumapo sa airport lang ng mga opinyon ng 5 hurado dito. Hindi para hintayin ang desisyon kung mananalo o matatalo. Pero sigurado kahit walang alak, matatamaan ka pa rin sa tunay kong balak. Galing. Kasi nanggaling ito sa puso. Walang makakamakata kahit itong maingay na bata. Dahil ako si Tweng. Ang mga mata ko ay may isip bata. Fuck my props. Creativity ko naman ay mahiwaga. Lakas. So baliwala. Ang lahat lang mga tira mo na parang mga patakba ng ulan. Ngayong gubat dos, ang mga tira mo ay patakbo na duwag. Aklas, hindi yan bagyo, hindi yan lakas. Hindi lang namin naramdaman.
Aklas, walang lakas ang iyong sakal, kasal-kasalan lang naman. Ay, tang ina ang lupit. Kasi, Tang ina. Galing. Bawi na ni Tweng yung choke niya kanina. kasi galante. Masyado ang iyong galactic hip-hop. Parang sunog na plastic flip-top bottle. Kaya pag may battle ka, panay charcoal paint ka lang sa iyong maingay na boses. Ako, rap battle, performance art ito, na malakas pa rin ang dosage. So who says I am weak when I can speak and act better than this bitch? So mas nahigitan ko pa itong experimental instrumental murder DK beat na pinatugtog ngayon. Bugbog sarado ka kasi ako na ang nag-spit. Second round shit. Tang ina, ang galing. Ang lakas ni Tweng sa round na to, no? Nagustuhan ko 'yon. Although may choke si Tweng, no, nawala siya ng konti, pero ang ganda lang ng pwesto ng choke niya kasi nasa umpisa pa lang. Kumbaga, konti pa lang yung na-spit niya, then after nun, nabawi niya yung rhythms niya, tapos nakapag-spit pa siya or na-spit niya pa ng maayos yung mga malalakas na bara or na linya. So para sa akin, bawi, no? Nabawi niya yon. At para sa akin, yung after niya mag-choke, yung mga bara na in-spit niya doon, enough yun para ma-fill up ulit yung butas o yung choke na nangyari, and naangatan niya pa, no? So nung nag-choke siya, akala ko ibibigay ko na tabla yun kasi syempre props o respeto sa performance ni Aklas na malinis, no? So sabi ko, hindi ko na pwedeng ibigay kay Tweng yung round na to kasi nga nag-choke siya. Pero binawi ko yun kagad nung naglabas siya ng yung baliktaran na or something, no? Solid yun para sa akin. Ang ganda lang ng pagkaka-construct, ang ganda lang ng execute ni Tweng. And para sa akin, yun nga, ang ganda nung pwesto ng choke na sa unahan. Pero kung sakali yung choke ni Tweng is after nung mga baliktaran, tapos natapos siya, hinatak ng choke niya yung round 2, yung buong round 2. Pero ngayon, bibigay ko pa rin kay Tweng to. Perfect to, para sa akin, perfect pa rin to. Regardless, mahaba man yung naging time limit or mahaba man yung naging oras ni Tweng, sa kanya pa rin to. Mas effective, mas mabigat yung mga bara na binato niya sa rounds 1 and 2. So it's a 2 rounds to 0 para kay Tweng. 20. Hindi ko pala pinerfecten yung round 1, no? 9-8 pala yun, no? So it's a 9-8 pa rin pala. So akala ko kasi nag 10-9 ako sa round 1, so pasensya na. So 9-8 both rounds 1 and 2. So 16 to 18 in favor of Tweng. So dikit pa rin naman. May round 3 pa si Aklas. Tignan natin kung makakabawi si Aklas. Pero para sa akin, rounds 1 and 2 kay Tweng yun. Uulitin ko! Talo ka na, Tweng! Nag-choke ka pa! Sobra pa sa 2 minuto! Talo ka na, Tweng! Putangin na! Yan na ba ang 6 na linggo mong preparasyon? Magaling na pala ito! Palibasa galing operasyon! Yan matitigas mong linya! Gugupitin ko lang yan parang buhok! Akala mo ikaw lang may kaya ng props? Kaya ko rin yun! Pagtapos ito, kukunin ko ang espiritu mo, dadaling ko sa kabilang mundo, ikukulong ko sa botelang to! Gago! Putay na mo! Kahit likas ka pang eksperto malalim, di mo makakaya to! Palibasa taglay ko pambihirang dilim, malala na to! Gago! Sinasabi ko na sa'yo, hindi uubra sa digmaan yung mga ginagawa mo! Creative? Creative ba tawag sa ginagawa mo? Putang ina mo! Ang dami mong oras na kinakain! Creative mo mukha mo, pati kaluluwa mo! At hindi mo ako napupugutan ng leg! Yung napugutan mo, yung props mo yon, yung gamit mo yon, kaya ikaw ang napugutan nun! Tanga!
Ano freestyle yun? Sabi ko na sa'yo, magkaiba ang ating dimisyon. Champion to. Hindi mo nakita sa pulang planeta, tanga, pig yung pinuntahan mo. Colorblind ka! Tangina rebat yan. Sabi ni Enigma, 2 minuto, Tagalog conference. Eh bakit nagtatagis yung hinayup ako to? Hayop ka! Kaya sinasabi ko sa'yo, wala kang kakainin dito. Para kang nakasabong hindi makakakain kahit pilitin mo. Ano masasabi niyo dito sa putang inang to? Wala sumagot, di ba? Wala kang tagaanga! Tanga! Tapusin. Wala ka na bang lakas, Twing? Kaya nung round 2 mo na-choke ka, Twing? Putang ina mo, wag mo umumurahin, Twing. Kasi hindi putang nanay ko, Twing. Mangweweting! Uwi! Okay, round 3 ni Aklas, ito yung pinakamalakas niya para sa akin. Kasi bakit? Kasi andito yung feeling ko nag-freestyle siya dito kasi nirebat niya yung mga line ni Tweng sa rounds 1 and 2, yung about dun sa planetang pula, pink, colorblind, diba? Basta nandito nakapaloob sa round 3. And ayun, sabi ko nga parang saktong halang talaga yung binibigay ni Aklas na oras, 2 minuto lang. So para sa akin okay yun. Rebuttals pasok, no? Well constructed pa rin, well executed pa rin. Props kay Aklas, pero tignan natin muna yung Tweng, no? So ayun, mamaya natin i-differentiate. Mahirap eh. Uling ba natin, Tweng? Pahingan natin. Gubat sa tuwa. Galing! Magaling talaga gumawa ng imbento itong si Aklas. Kaya humahanga ang lahat ng mga loyal fans nito. Sabi ng mga loyal fans, Aklas, patay na patay kami sa'yo. Aklas, marami kang loyal fans dito sa Visayas, patay na patay din daw sila sa'yo. Pero sa salitang Cebuano, ang salitang sayo ay nangangahulugang early kung sa Ingles. Nagre-rebelde ang mga artists kapag ako na ang nagbitbit. Kusang babaliktad ang mga balimbing kapag binaliktad ko ang pag-invest. Patay na patay kami sa'yo, Aklas. Kung sa Cebuano style, Bisaya, reverse, eto. Aklas, sa'yo ka na mo, gipatay-patay. Kaya nga nung first round pa lang, maaga na kita kinamay-kamay. Gagong galing. Mga balimbing mong loyal fans ngayon nagkampay-kampay. Parang selebrasyon ng ibang dimensyon. Instant kalamay with real balimbing tidbits. Galing nito yung gagi. At Visayas Division pa ang unang naka-witness. At gayon din sa mga mata ng taga-ibang division. Hindi ka yata membro ng batch 1 na class. Membro ka ng isang direksyon. Walang resurrection kundi alta presyon. Walang resurrection kundi alta presyon. Control, alt, delete ka na daw sa Calabar Zone. At dapat i-position mo sarili sa'yo. Pag-focus sa class. No more throwback. Instead, go back to that galaxy that you said. Oh. Uwian ngayon na class. Triple-double cause you're dead. Pantay-pantay. Patiwarik. Patiwakal ka na. Sabay-sabay. Sigaw sa stage. Aklas, panalo ka. Pero sampal-sampal kita ang papaliguan ng kakaibang sining, Aklas. Mabaho ka. Bawat hampas ko'y walang limit kaya magbago na. Kasi ang naaamoy kong mabaho ngayong gabi ay hindi ang bunganga mo, Aklas. Pangako yan. Ang pinakamabaho lang naman ay ang mga inihanda mong berso para sa amin kasi yan ay panis na baon lang. Tangina. Time? Step up, magigay para sa lahat. Gagi, bibigay ko kay Tweng yun, tol. Malakas, pinakamalakas ni Aklas yung round 3. Pero sabi ko nga, andun yung rebuttal. So, freestyle yon. Unlike kay Tweng, na retens pa rin. Naka-retens pa rin siya. And on point pa rin yung mga punto na sinasabi ni Tweng. No? Hindi ko alam kung sino yung panalo sa part na to, ay sa battle na to. Pero, champion si Aklas. Ayoko maging bias, no?
Ayokong iboto si Aklas dahil nag-champion siya or champion siya nung Isa Buhay 2013. Pero props kay Tweng. I'll give it to Tweng all 3 rounds. Possible nga tabla yung round 3 eh, 'di ba? Kasi parang biten yung round 3 ni Tweng para sa akin, pero kung bibilangin natin yung mga lines, no, na pumasok talaga kay Aklas, lamang pa rin si Tweng doon. So ibibigay ko pa rin na score na 9-8 yon. So 3-8 para kay Aklas all 3 rounds, 24 yon. 3-9 naman para kay Tweng all 3 rounds, 27. So 27-24, dikit. Pinakadikit sa akin is yung rounds 1 and dikit naman, all 3 rounds dikit naman. Feeling ko kung titignan mo siya per round, sobrang dikit nun. Pero kung titignan mo siya as a whole, makikita mo doon na, para sa akin, sa perspective ko lang kung paano ko tinignan yung battle. Para sa akin, lumamang si Tweng doon sa mga punchlines, haymakers, pares silang crowd favorite, no? Pares buhay yung crowd sa kanila, pero sa bigat ng sulat, sa punto, lamang si Tweng sa battle na to. So, di ko alam kung sino yung panalo sa battle na to. First time ko siya mapanood, to be honest. I'll give it to Tweng 3-0. All 3 rounds. You kill Aklas! Gubat, ikaduha. Pinaka-nakakaibang laban yun. Cebu maglaso para sa kanilang pareho. Para sa dalawang ibang dimensyon. Aklas vs. Tweng. Boto 4-1. Pero syempre panalo kayo lahat. At lahat kayo dyan. Boto 4-1 para kay Tweng. Ooh! Sabi ko sa inyo eh. 'Di ba? So, ayun nga, sabi ko nga sa inyo, ayoko maging bias. Ayoko iboto si Aklas dahil siya ngayon nag-champion ng Isa Buhay 2013 last year, 'di ba? Yung 2013 nung panahon na to, kasi 2014 to. Pero kung titignan mo naman sa performance, lamang si Tweng sa punto at sa suntok, no. So, yun, klaro naman, buti na lang buti na lang naging tama yung naging desisyon natin sa pagpili kung sino yung MC na dapat na nanalo sa paningin natin, no? So, yun. Props sa atin, ang galing natin sa part na yun. So, Tweng, judges natin. Pakinggan natin. At paulit-ulit, hindi importante manalo matalo, basta pareho sila magpakita. Judges! Yo, Sir Neto, grabe, out of this world yung battle yun, walang talo doon. So, pinilang ko na lang sa pinakamaraming bars na nabigay para sa akin si Tweng. Okay. Tama yun. Yo, Ilaya, ito yung ulo ni Aklas, dala-dala ko yung nag-iisang bumoto kay Aklas. Dahil parang tinapatan niya yung props ni Tweng. Aklas binoto ko, pero props kay Tweng Aklas. K03 Soldiers, Project Gang 03 GS. Ang lupit ng laban na yun, grabe na si Tweng, improvement. Okay din sa Aklas, ibang klase mag-freestyle. Yung boto ko, first round, mas lamang sa akin si Tweng. Round 2, medyo nawala ng saglit lang si Tweng, pero kanya pa rin yun, yung mga bala nila, mas nananaig pa rin yung kay Aklas, kaya yung round 2 binigay ko kay Aklas. Round 3, doon na po nagkatalo. Nakita po natin yung ibang klase talaga performance ng dalawa, pero ibang klase talaga yung impact ng mga bara ni Tweng. Tweng. Boto ko si Tweng. Malupit yung kay Aklas, medyo konti lang yung nilamang ni Tweng, pero lupit na mga rebuttal ni Aklas, pero sa preparation at mga concepts, unmatched talaga si Tweng, performance overall. Tweng. Mr. Ponger, Chrissy Family, 7 Kids Production. Salamat ka pala sa sponsor. Love is Honor, Think Positive, Rebel 8. Binuto ko si Tweng kasi iba si Tweng kasi preparado yung mga banat niya, may props. Kasi si Aklas nagre-rebat. Kaso lang kulang talaga yung rebat talaga ni Aklas at saka kulang yung handa niya. Pero astig naman si Aklas, kaya binoto ko si Tweng. So, ayun, no? So, para sa akin, natuwa lang ako kasi akala ko kasi mananalo si Aklas sa laban na to, no? Kasi syempre, galing sa kampeonato,
And di ko alam kung unang laban niya ba to, pero ang alam ko unang laban ni Aklas nung after niya mag-champion yung Isa Buhay 2014 no? Kasali kasi si Aklas sa 2014 Isa Buhay. Laban niya kay Elvis. 'Di ba? Talo siya doon So hindi ko alam kung pang ilang laban niya to. Right after natalo siya dun sa first round ng tournament ng Isa Buhay. So ayun, natuwa lang ako kasi tama yung naging tingin natin, no? 4-1 yung score, pero ayun, majority okay naman. Tuwing talaga yung battle, all three rounds para sa akin. So ayun, Science Sol, shoutout sa'yo, sana nagustuhan mo yung review ko sa request mo na to. So ayun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.